yung aligasyon ni Matubato na napakalakas mo kay Mayor Duterte? Wala pong katotohanan yan. And to add, Mr. Chair, Your Honor, nung nagkaroon ako ng severe illness, on dialysis ako, yung panganay kong anak na bago lang pasar sa nursing, nag-apply sa City Hall of Davao City. Hindi lang ito natanggap, na-insulto pa. Hindi natanggap. Yes, Mr. Chair. Kung ganun ako ka-powerful o kalakas, o most powerful policeman, Ay, Arthur, hindi lang sa hindi natanggap ang ibig sabihin. na-insulto pa. Ito pa. Ganun ba kalakas? Powerful? Kaya itong mga allegation dito ni Mr. Edgar Matubato, I'm sorry, Mr. Chair, Your Honors, malakas ang boses ko. Masama masyado ang dating sa akin. Na-damage na ang mga kapatid ko because of illegal drugs. Dahil pulis ako, wala akong nagawa. Ipalabas pa na most powerful, very wealthy, very influential, saluduhan ng general, walang mapuwit na city director ng Davao City, kung hindi dadaan sa akin. Talagang pambabastos sa katauhan ko ito. I'm sorry. Yeah, sa tingin mo, bakit sinabi ni Matubato yung mga aligasyon niya laban sa iyo? Sa iyong palagay lang. Somebody must be behind him. Dahil wala ka namang alam na personal na galit niya sa iyo. Hindi mo naman siya na-on siguro sa transaction sa lupa. Two times ko yan namura. Dahil doon sa kanyang activities, for more than 10 years, siya na mahala doon. Hindi niya sinabi sa akin, nireport, na yung value ng Kupras, nag-fluctuate yan, nagataas pala yan. Hindi namin niya napansin yung may-ari ng lupa. Napansin ko yan by the time na pinatawag na ako doon sa barangay. There was an invitation for me dahil may complaint po yung mga buyer ng Kupra. When I was there, si Edgar Matubato wala doon. Na-inform lang ako na may complaint sa akin because ako ang kilalang caretaker na yun palang niyo, hindi pa yan naging Kupra, kumukuha na sa doon sa mga buyer, nag-cash advance na yan. Pagka naging Kupra na yan, binibinta na naman niya sa ibang buyer. Bumunto sa akin lahat, almost 200,000 po. Minura ko yan. Hindi lang siya minura ko yan sa harap ng misis niya. So, nasabi mo, somebody must be behind him. Sino sa tingin mo ang nasa likod niya o must have been behind him? Mr. Chair, Your Honors, I'm sorry po, baka mali ako. Mahirap po personal ko na lang po ito. Hindi, kasi gusto rin namin ma-establish dito, ano ba motibo ni Matubato? No? Kung nagsasabi siya ng totoo, pinabubulaanan mo, paano kami mas maniniwala sa iyo kaysa kay Matubato? Kailan establish natin yung motibo, hindi ba? Kaya tinanong ko sa iyo, ano kaya ang motibo ni Matubato? Sabi mo, wala ka namang makita na para... Magbigay ako. Sige. Sa personal ko lang po, Yes. na Mr. Chair, Your Yes. Honors. Baka politika. Bakit politiko ka ba? Bakit ikaw? Hindi naman. Sino? Kindly elucidate. Gusto niya siguro sirain yung presidente Mayor Rody Duterte. Kasi yun naman ang tumbok ng ano niya eh. Yung mga lahat na sinasabi niya, patayan, DDS, yung pagkain sa buaya, hindi naman totoo yun. Pero bakit ikaw ang gagawing kasangkapan ni Matubato para siraan si Mayor o si Presidente Duterte? Bakit ikaw, sa tingin mo, bakit ikaw napili niya? Mayroon bang perception sa Davao City na ikaw talaga ay malapit kay Mayor Duterte kahit hindi totoo? Para ikaw yung mapag-isipan na gawing kasangkapan para sirain si Mayor Duterte? Wala po, Your Honor. Pero kahit po, Your Honor, yung mga media ng Davao City,
Kasi usually, si Mayor dati, pag lumalakad yan, may kasama mga media. Not even a single footage ng media ng Davao City na makita ako, kasama ako ni Mayor Duterte. None po. So, maski sa perception ng mga taga Davao, wala makapagsabi na ganun ka kalapit. Ibig sabihin talaga malapit, ha? Yes, Your Honor. Hindi pwede dahil hindi ka naman nakakasama. Yes, Your Honor. Ngayon, doon nga ako nagtataka, bakit ikaw ang napili ni Matubato na gamitin nga para kung sakaling ang siya'y nagpapagamit din, kung sakali lang, ha? Para siraan si Presidente Duterte o si Mayor Duterte. Yun yun ang pinagtaka ko, Your Honor. Wala ka ring idea. Wala, Your Honor. Hindi mo kami matulungan sa komite para makabuo man lang ng aming paniniwala kung ano ba yung pinagmulan ng lahat ng ito. Kasi alam mo, nagugol naming oras dito, napakahaba na rin. At marami na rin nabilad dito. Hindi ba? Meron 2 pulis Pasay na dito na napailan ng kaso dahil sa pagdinig dito. At yung PNP nalalagay minsan sa balag ng alanganin, no? Yung sa perception sa mga tao, para bang, alam mo, kanina nag-uusap kami ni Chairman Gordon, ano? Kasi tiningnan ko, Wikipedia, ano ba ibig sabihin ng extrajudicial killing? Ang definition, sinasabi, it is a killing of a person by government authorities na hindi dumaan sa legal procedure or sa proceedings. Masama kasi ang pag-uusapan namin dito, extrajudicial killing, yung pala ang definition ng extrajudicial killing, parang may presumption na kagagawa ng government authorities. Ano? Pero sa pangkaraniwang perception, ako even or before I look it up, ano, akala ko pag-uusapan namin yung extrajudicial killings, yung hindi ginampanan ng kapulisan kung hindi ito yung mga death under investigation. Hindi. Ang ibig sabihin talaga, at ito rin siguro ang pananaw ng international media, na ang aming dinidinig dito yung mga pangyayari involving government authorities. Meaning, yung 1,375 police operations. No? Kasi yun ang maliwanag na kagagawan ng government authorities. Lahat pala yun. Kung tutuusin sa pag-uusapan namin dito, pwede i-classify na extrajudicial killings na itinatanggi ng PNP dahil nga may presumption of regularity. Ikaw, nag-aaral ka naman ng LLB, hindi ba? So, di ba, pagka tayo, pareho, galing din ako sa law enforcement. Pag may ginawa tayo, ang presumption kaagad, regular ang ginawa natin. Mapwera na lamang na later on, ma-prove otherwise. Then, kanina, pag-uusapan natin, ilan yung murder cases. Hindi mo pwedeng ibilang doon. Sa murder cases, yung regular o yung legitimate police operation. Pero later on, kung halimbawa 1 o 2 kaso na prove na hindi naman pala legitimate police operation, papasok yun na rin doon, di ba? Madadagdagan na yung murder case doon sa statistics. At mababawasan yung legitimate police operation. So, ako hanggang ngayon nagtataka kung bakit nga si Matubato hindi ko naman sinasabing nakapag-spin ng ganong istorya kasi puro face value tinitingnan, and it's up to the members of the committee to form our individual opinions on the matter, hindi ba? Kami magsasabi, kasi ako, pagka may nagsasalita dyan, bukod sa ako yung nakikinig, nag-observe din ako kung ano yung kanyang, pag tinanong siya, paano ba siya sumagot, ano ba kanyang body language, kasama yan eh. Kasi tulad mo, lumaki rin ako nag-iimbestiga. Lumaki rin ako sa intelligence community. Yan din ang aking exposure. So lagi akong gano'n. Pagka meron kaming dinidebrief, hindi agad ako maniwala. And quietly, nag-check ako sa kanya mga sinasabi. Kasi meron mga verifiable facts na pag verify mo, mali pala sa katotohanan. Kaya nga at first blush, pagkatanong ko kay Matubato, 2 kagad yung nakita ko na hindi tugma doon sa katotohanan o sa talaga nangyari. So in my book, mababa yung credibility niya. I'm sorry for saying this, ano? Doon sa ating mga kasama rito na maaring mas mataas ang paniniwala kay Matubato. And kaya nga tinatanong ko sa iyo, hindi mo rin naman masagot
bakit ikaw ang naisip ni Matubato na gamitin kung siya man ay ginagamit o nagpapagamit para siraan si Pangulong Duterte? At hindi mo rin kami mabigyan ng sagot. Kasi simple lang kung halimbawang ang target si Mayor Duterte, bakit hindi na lang si General De La Rosa ang dikdikin dyan? Dahil siya yung in-appoint ng Chief PNP, siya siguro yung malakas o malapit. Pero ikaw, kung malapit ka, dapat SPO4 ka. SPO3, magre-retire ka ng SPO3. Nag-apply nga ako, Your Honor. I have 2 special spot promotions. From SPO2 to SPO3, spot promotion. SPO3 to SPO4, spot promotion yan. Nung pinalo up ko po, Spot promotion, waive naman yung period, yung before retirement. Hindi yes, ba? Your Honor. Pwede ka No, ma-promote. matagal na yan, Your Honor. Presidente na si Mayor Duterte, dapat napagbigyan ka sa spot promotion para makapag-retire ka man lang na SPO4, ang pension mo bilang inspektor. Yun nga, Your Honor. Kaya, Matagal na po ito. Hindi rin ako makapaniwala na malakas ka. O baka napabayaan ka na ni General De La Rosa. Hindi, nagpalo up ako, Your Honor, sa Krami. If I can remember right, 2010. Special order na lang yung labas eh. Kalimutan na natin yung 2010. Kalimutan na natin yung 2015. Pero starting noon time of June 30, kung malakas ka, sa tingin ko, SPO4 ka na ngayon. Dahil hindi naman tinitingnan yung 6 months ka na lang sa serbisyo, wave na lahat yun kasi spot promotion eh. Yun nga eh. Di ba? Malaki rin naman ang diferensya ng pension between a retired SPO3 and a retired SPO4. So ang tanong ko ulit, malakas ka ba talaga kay Mayor Duterte o hindi? Hindi po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. For more than 10 years, siya na mahala doon. Hindi niya sinabi sa akin, nireport, na yung value ng Kupras, nag-fluctuate yan, nagataas pala yan. Hindi namin niya napansin yung may-ari ng lupa. Napansin ko yan by the time na pinatawag na ako doon sa barangay. There was an invitation for me dahil may complaint po yung mga buyer ng Cobra. When I was there, si Edgar Matubato wala doon. Na-inform na lang ako na may complaint sa akin because ako ang kilalang caretaker na yun palang niyong hindi pa yan naging Cobra, kumukuha na sa doon sa mga buyer. Nag-cash advance na yan. Pagka naging Cobra na yan, binibinta na naman niya sa ibang buyer. Bumunto sa akin lahat, almost 200,000 po. Minura ko yan. Hindi lang siya minura ko yan sa harap ng misis niya. So, nasabi mo, somebody must be behind him. Sino sa tingin mo ang nasa likod niya o must have been behind him? Mr. Chair, Your Honors, I'm sorry po, baka mali ako. Mahirap po personal ko na lang po ito. Hindi, kasi gusto rin namin ma-establish dito, ano ba motibo ni Matubato? No? Kung nagsasabi siya ng totoo, pinabubulaanan mo, paano kami mas maniniwala sa iyo kaysa kay Matubato, kailan establish natin yung motibo, hindi ba? Kaya tinanong ko sa iyo, ano kaya ang motibo ni Matubato? Sabi mo, wala ka namang makita na para... Magbigay na ako Sige. sa personal ko lang po, Yes. na Mr. Chair, Your Yes. Honors. Baka politika. Tulungan sa komite para makabuo man lang ng aming paniniwala kung ano ba yung pinagmulan ng lahat ng ito. Kasi alam mo, nagugol naming oras dito, napakahaba na rin. At marami na rin nabilad dito. Hindi ba? Meron 2 pulis Pasay na dito na napailan ng kaso dahil sa pagdinig dito. At yung PNP nalalagay minsan sa balag ng alanganin. No? Yung sa perception sa mga tao, para bang, alam mo, kanina nag-uusap kami ni Chairman Gordon, kasi tiningnan ko, Wikipedia, ano ba ibig sabihin ng extrajudicial killing? Ang definition, sinasabi, it is a killing of a person by government authorities na hindi dumaan sa legal procedure or sa proceedings.
Masama kasi ang pag-uusapan namin dito, extrajudicial killing, yung pala ang definition ng extrajudicial killing, parang may presumption na kagagawa ng government authorities. Ano? Pero sa pangkaraniwang perception, ako even or before I look it up, akala ko pag-uusapan namin yung extrajudicial killings, yung hindi ginampanan ng kapulisan kung hindi ito yung mga death under investigation. Hindi. Ang ibig sabihin talaga, at ito rin siguro ang pananaw ng international media, na ang aming dinidinig dito ay yung mga pangyayari involving government authorities. Meaning, yung 1,375 police operations. No? Kasi yun ang maliwanag na kagagawan ng government authorities. Lahat pala yun. Kung tutuusin sa pag-uusapan namin dito, pwede i-classify na extrajudicial killings na itinatanggi ng PNP dahil nga may presumption of regularity. Ikaw, nag-aaral ka naman ng LLB, hindi ba? So, di ba, pagka tayo, pareho, galing din ako sa law enforcement. Pag may ginawa tayo, ang presumption kaagad, regular ang ginawa natin. Mapwera na lamang na later on, ma-prove otherwise. Then, kanina, pag-uusapan natin, ilan yung murder cases. Hindi mo pwedeng ibilang doon. Sa murder cases, yung regular o yung legitimate police operation. Pero later on, kung halimbawang isa o dalawang kaso na-prove na hindi naman pala legitimate police operation, papasok yun na rin doon, di ba? Madadagdagan na yung murder case doon sa statistics. At mababawasan yung legitimate police operation. So, ako hanggang ngayon nagtataka kung bakit nga si Matubato hindi ko naman sinasabing nakapag-spin ng ganong istorya kasi puro face value tinitingnan, and it's up to the members of the committee to form our individual opinions on the matter, hindi ba? Kami magsasabi, kasi ako, pagka may nagsasalita dyan, bukod sa ako yung nakikinig, nag-observe din ako kung ano yung kanyang, pag tinanong siya, paano ba siya sumagot, ano ba kanyang body language, kasama yan eh. Kasi tulad mo, lumaki rin ako nag-iimbestiga. Lumaki rin ako sa intelligence community. Yan din ang aking exposure. So lagi akong gano'n. Pagka meron kaming dinidebrief, hindi agad ako maniwala. And quietly, nag-check ako sa kanya mga sinasabi. Kasi meron mga verifiable facts na pag verify mo, mali pala sa katotohanan. Kaya nga at first blush, pagkatanong ko kay Matubato, dalawa kagad yung nakita ko na hindi tugma doon sa katotohanan o sa talaga. Bakit politiko ka ba? Bakit ikaw? Di naman. Sino? Kindly elucidate. Gusto niya siguro sirain yung presidente Mayor Rody Duterte. Kasi yun naman ang tumbok ng ano niya eh. Yung mga lahat na sinasabi niya, patayan, DDS, yung pagkain sa buaya, hindi naman totoo yun. Pero bakit ikaw ang gagawing kasangkapan ni Matubato para siraan si Mayor o si Presidente Duterte? Bakit ikaw, sa tingin mo, bakit ikaw napili niya? Mayroon bang perception sa Davao City na ikaw talaga ay malapit kay Mayor Duterte kahit hindi totoo? Para ikaw yung mapag-isipan na gawing kasangkapan para sirain si Mayor Duterte? Wala po, Your Honor. Pero kahit po, Your Honor, yung mga media ng Davao City, kasi usually si Mayor dati, pag lumalakad yan, may kasama mga media. Not even a single footage ng media ng Davao City na makita ako, kasama ako ni Mayor Duterte. None po. So, maski sa perception ng mga taga Davao, wala makapagsabi na ganun ka kalapit. Ibig sabihin talagang malapit, ha? Yes, Your Honor. Hindi pwede dahil hindi ka naman nakakasama. Yes, Your Honor. Ngayon, doon nga ako nagtataka, bakit ikaw ang napili ni Matubato na gamitin nga para kung sakaling siya ay nagpapagamit din, kung sakali lang, ha? Para siraan si Presidente Duterte o si Mayor Duterte. Yun yung pinagtaka ko, Your Honor. Wala ka ring idea. Wala, Your Honor. Hindi mo kami yung aligasyon ni Matubato na napakalakas mo kay Mayor Duterte.
Wala pong katotohanan yan. And to add, Mr. Chair, Your Honor, nung nagkaroon ako ng severe illness, on dialysis ako, yung panganay kong anak na bago lang pasar sa nursing, nag-apply sa City Hall of Davao City. Hindi lang ito natanggap, na insulto pa. Hindi natanggap. Yes, Mr. Chair. Kung ganun ako ka-powerful o kalakas, o Hindi most lang sa powerful hindi- policeman, Ay, Arthur, hindi lang sa hindi natanggap ang ibig sabihin. na-insulto pa. Ito pa. Ganun ba kalakas? Powerful? Kaya itong mga allegation dito ni Mr. Edgar Matubato, I'm sorry, Mr. Chair, Your Honors, malakas ang boses ko. Masama masyado ang dating sa akin. Na-damage na ang mga kapatid ko because of illegal drugs. Dahil pulis ako, wala akong nagawa. Ipalabas pa na most powerful, very wealthy, very influential, saluduhan ng general, walang mapuwit na city director ng Davao City, kung hindi dadaan sa akin, talagang pambabastos sa katauhan ko ito. I'm sorry. Yeah, sa tingin mo, bakit sinabi ni Matubato yung mga aligasyon niya laban sa iyo? Sa iyong palagay lang. Somebody must be behind him. Dahil wala ka namang alam na personal na galit niya sa iyo. Hindi mo naman siya na-on siguro sa transaction Well, sa lupa. Two times ko yan namura. Dahil doon sa kanyang activities for